Japet Aguilar hindi na maglalaro sa FIBA World Cup dahil sa inclusion ni Quintin Millora Brown sa Gilas lineup at ang bagay na to ikinatuwa ng napakaraming Gilas fans. Si QMB lang daw kasi ang posibleng maging next Kai Sotto at kailangan din natin ang kasipagan niya sa poste bilang isang legit rim protector din. Gayunpaman, nagpapasalamat ang mga Gilas fans sa mga naambag ni Japet Aguilar nung inalay niyang kanyang sarili sa ating national team sa loob ng mahabang panahon. Tara! Ayon sa spin, trinabaho ng mga abogado ni QMB ang tungkol sa pagiging local niya at sa tulong ng SBP at complete documents na i-provide nila pati ang ebidensya sa kanyang pasaporte, opisyal na pong pumayag ang FIBA na gawing local si QMB. Sa katunayan, ito na lang talagang hinihintay niya, yung resulta ng proseso. Mabuti na lang din na gumawa talaga ng paraan ng kampo ni QMB. Alam niyo kasi, malaking bagay din ang exposure ni QMB sa pangarap niya. Kaya win-win din to sa sitwasyon niya at sa ating national team. Kung nakita niyo ang performance ni QMB sa Macau Black Bears laban sa Gilas, malalaman mo talaga na maraming bagay pa ang mai-improve sa kanya at marami din siyang golden pieces sa loob niya. Dahil nga si QMB 25 years old pa, kaya malayo pang magiging playing years niya sa Gilas. Sakto, kailangan din natin ang young legs dahil sa aging na Gilas roster na meron ngayon. Habang bata pa, mas maganda ko si QMB masanay na sa international scene gaya ni Kai Sotto dahil dyan lalabas ang totoong abilities niya. Sinabi na mismo ni Coach Tim pagkatapos ng laban sa Macau Black Bears na gusto daw niyang mapabilang si QMB sa kanyang puder dahil sa work ethic nito at masipag nga sa poste. Bukod dyan, unti-unti na rin nag-i-improve ang shooting niya. 6'10 na masipag sa power play rebounds at legit rim protector. Yung defensive side niya ang magdadala sa kanya to the next level. Tsaka may jumpers din to at hindi mabagal. Isipin yung mga sa ating Gilas lineup, makikita natin si QMB, Junmar, si AJ Edo at especially si Kai Sotto in one frame. Grabe, ang astig siguro nun. Kung noon, pantasya na lang natin ang inclusion ni QMB pero ngayon si QMB nasa Gilas na. Makakadagdag din ng good boy sa Gilas yung Europe training niya at ang alam ko sa Europa, merong mga advanced training doon para sa shooting, blitz defense, proper at timing rebounding, agility, speed at durability na mas makakatulong para mapabilis ang paglabas ng skillset niya. Gaya ni Kai Sotto, meron din siyang passing ability, isang rare talent ng mga big man. Kung tamang dinig ko, kaya din ni QMB maglaro ng 4. At dahil nga sa inclusion ni QMB finally, makakapagpahinga na rin si Japet Aguilar na noon pa sana gusto magretiro sa Gilas. Sa katunayan, ayaw na rin sana ng pamilya niya na maglaro siya sa Gilas kasi nga aging na. Pero si Coach Tim lang ang nagpupumilit sa kanya kasi nga gusto ni Coach Tim gamitin yung pamilyar na agad sa system. Si Japet Aguilar, long-time member na ng Gilas at naniniwala ako na wala siyang dapat patunayan pa. Yung athleticism niya noon, yung rebounding niya, yung blocking percentage talagang hype na nagbigay buhay sa Gilas at fair to say na malaki din ang ambag ni Japet noon pagdating sa depensa. Kahit nung wala pa si Junmar. Pero iba na yan ngayon. Kapansin-pansin na hindi na rin siya masyadong ginagamit ni Coach Tim dahil ayaw rin daw niyang i-take risk ang kalusugan at katawan nito sa mabigat na physicality gayong may PBA games pa siyang dapat laruan. Tungkol naman sa ating next destination, ang FIBA World Cup na magaganap na ngayong Nobyembre kung di ako nagkakamali. At ang mga kalaban natin, Diyos ko, Australia, New Zealand at Guam ni Jericho Cruz. Tinawag nila itong Game of Death kasi nga sa sobrang bigat ng mga kalaban natin, patay tayo dyan. Pero may laban na tayo ngayon dahil sa Nobyembre, makakalaro na si Kai Sotto at kasama na rin natin si QMB dyan. Kaya magiging exciting talagang labanan sa FIBA World Cup kahit mahirap. Tsaka ayon kay Dwight Ramos, mas pagagalingin pa raw niya ang kanyang 3-point shooting kasi yun daw talagang first aim ng mga taga-ibang bansa. Kapag magandang 3-point shooting, tiyak kahit ang Australia matatalo natin. Totoo naman kasi na mababang 3-point shooting natin lagi sa international scene. Kapag sagana tayo sa big man plus gumanda ang shooting nila at buo yung depensa natin, tiyak wala tayong katatakutan sa World Cup. Kahit anong bansa pa yan. Isa na lang ang hiling ko, sana kahit 2 shooters pang idagdag para complete set na talaga tayo. Anong masabi nyo dito mga kuys?